Okay, ngayong araw ng mga patay, atin pong pag-usapan ang tungkol sa patay. No, araw ng mga patay sa kanila. Pero sa atin, mga born again, mga believers, araw-araw po, araw ng mga buhay. Tatandaan po natin yan, ano po? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Walang ibang daan kundi ang Diyos na si Jesus patungo sa Diyos Ama at tapos seselyuhan tayo ng Diyos Espiritu Santo. Come on, palakpakan natin si Jesus. Okay, hindi naman po ito masyadong formal na Bible study. Pero in case meron kayong mga katanungan, kasi up to now, I still observe some people na may kalituhan what is pre-trib, mid-trib, and the post-trib view regarding the rapture. Okay? So, it's very easy. Pre-trib means, yan ang stand ko, mananatiling stand ko, at yan ang tunay na mangyayari. Pre-trib, palapakan natin si Jesus, okay? Pre-trib means, ito po yung ira-rapture muna ng Lord Jesus ang church niya para hindi po, kasi tawag dito, para hindi po maranasan ang tribulation. Ano po ba kasi ang tribulation? Bakit aalisin ng Diyos na si Jesus ang kanyang church bago ito dumating? Abay, bago dumatal ang tribulation, tatanggalin na tayo rito. Why? Dahil ang tribulation po, it's not a joke. Hindi biro. Ito po ay seryosong bagay. Kaya mga nagsasabi, especially nung COVID-19 season, naalala po nyo, sabi nila, ako po, moderna yung sa akin. Sabi ko sa akin doon sa isang comment section, pinicturean ko kasi ang sarili ko right after it. Diba? Meron na raw akong tatak ng halimaw. Hindi ko pinapansin nung una, pero nung lagi akong binabara sa GC, sabi ko, sabi niyo po, nandito na yung tatak ng halimaw. Sino po bang halimaw? Hindi na sumagot. So mga ganyan, wag natin patulan. Ako hindi ako pumapatol. I am very positive regarding those things. Sayang lang ang laway ko dyan, no? So, yun ang sabi po nila. Tribulation daw. Makinig po kayo mabuti sa akin. Hindi po biro ang tribulation. Matinding kapighatiang hindi pa nararanasan ng daigdig, hindi na mararanasan pa, at kailanman hindi na mararanasan pa. This is something na wala pa sa mundo ngayon. Sabi nila, tribulation na kasi naghihirap ng tao, humihina na ang patak ng tubig, masyadong mainit ang araw. Ang tribulation sinasabi nyo? That's not tribulation. That's natural happening sa circulation ng daigdig dahil nga po sa global warming. But it has nothing to do with tribulation. Ang tribulation po, isang nakatakdang mangyari, 7 taong singkad na mangyayari after the rapture. So, hindi ka pwede magsabi na ikaw ay nasa tribulation na habang hindi pa nagra-rapture. Yan po ang aking view. Okay, bigyan naman natin ng chance yung other view. Anong view ito? Sabi nila, mid-trib. Ito po kasi nakalagay doon sa Daniel 9:27 na kapag yung Antichrist daw, ipapatigil niya na yung offering. Doon daw yung start ng Great Tribulation. Ako naniniwala po ako doon Kasi yung first 3.5 years, tribulation. Tapos yung susunod, na second and a half, yun yung Great Tribulation kasi grabe na po yung pagdadaanan ng mundo doon. Kaya doon daw papaitaas ang mga believers bago magalit ng todo ang Antikristo. Sabi nila, post-trib. Ito naman po yung medyo alanganing view dahil sabi nila, mararanasan daw natin lahat yung mga kapighatian and all that. You know what? Pagkatapos daw noon, papaitaas na tayo. Paano yun? Hindi ba pagkatapos po maitaas ng mga believer, bababa uli si Jesus dito? Umakyat ka pa sa bababa ka uli? So, it doesn't make sense. It doesn't make any sense. So, pre-trib po talaga ang totoo. God bless po.